Lahi ng lagwit. Pagsasabi ni Ben. Ala rin kaming magawa kundi magtiis. Gaya ng ama mo. Kailangan din namin ng hanap buhay para sa aming mga pamilya. Mamaya na ang paliwanag, Shane. Kailangan muna nating patigilin at harapin si Guillermo. Panay pa rin ang pagtira ni Ben kay Guillermo sa loob ng bahay. Pero parang di nito iniinda ang mga daplis nitong tama. Hindi. Kasali ako sa laban na to. Kung mamamatay kayo, mamamatay din ako. Nang bigla na lang inagaw ni Shane yung pana at kinuha yung mga palaso sa likod ni Ben. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon. At doon ay tumakbo itong si Shane habang sinisigaw ang pangalan ni Guillermo. Sabay bunot ng palaso at bala sa pana. Tinatamaan naman ni Shane itong si Guillermo. At sige rin ito sa pag-angil sa mga tinatamo nitong galos at tama. Kaso habang pinapana yun ni Shane ay ang mabilis na paglapit naman ni Guillermo sa kanya. At sa pagkaabot nga nito sa kinalalagyan ni Shane ay hinampas siya nito ng kaliwa niyang kamay. At sa lakas nun ay tumalsik si Shane at humampas ang buo niyang katawan sa dingding ng mansyon. At sunod ay ang pagbagsak na naman nito sa sahig. Ayon pa kay Shane, sa mga oras na yon ay naramdaman niya na may nabali sa loob ng kanyang katawan. At ramdam pa niya sa daloy ng kanyang dugo na parang nakuryente. Sabay nun ang pagsaklolo ni Ben sa kanya. Kaso sa paglapit niya kay Guillermo, hinawi rin nito ng hampas si Ben. Kaya tumalsik din ito sa pader. Sunod nun ay lumapit na si Guillermo kay Shane na meron pa rin namang malay kahit sa pagbagsak nito. Hinawakan ni Guillermo ang liig ni Shane at kanya itong itinaas habang nanghihina pa ang dalaga. Sa mga sandaling iyon ay nakabangon na naman ulit si Ben at pilit pa rin niyang sinaklolohan si Shane. Lumalaki na rin noon ang apoy sa loob ng bahay dahil sa pagwawala pa nung una nitong si Guillermo sa mga natabig nitong malalaking gasera na may mga disenyo. Sa kabilisan ng pangyayari naman ay parang natigilan si Tata Densyo sa mga kaganapan dahil nga ayaw niya sanang masaktan ang mga kasama nito at ayaw niya ring masaktan itong si Guillermo. Dahil mula pa noong bata itong si Guillermo ay itinuring niya na itong anak. Pero nang makita niya na mapapahamak na itong si Shane, mabilis na tumakbo ito para awatin sana itong si Guillermo. Kaso paglapit naman ni Tata Densyo ay siya namang pagtalsik din nito sa paghampas ni Guillermo ng mga malalaki nitong braso sa katawan niya mismo. Sa pagbangon naman ni Tata Densyo, sa pagtalsik nito, lumuwa ito sa kanyang bibig ng konting dugo. Mukhang di ka papaawat, Guillermo. Oras na. Total hindi na rin magtatagal ang buhay ko. Wag! Sigaw ni Ben kay Tata Densyo. Pagtayo naman ni Tata Densyo ay bigla na lang nag-iba ang postura nito at tuluyan nang nag-iba ang kanyang anyo. Naging mahahaba ang kanyang mga tenga kasabay ng paglaki ng katawan ni Tata Densyo. Tinubuan na rin ito ng maiitim na buhok at ang pangil nito ay labas sa kanyang bibig sa paglaki nito. At may kasama pa itong laway.
Halos magkamukha sila ni Guillermo. Yun nga lang, si Guillermo ay may sungay at merong buntot. Parehas pa pala sila ng lahi, si Tata Densyo at ng pamilya ni Guillermo, na isang lagwit. At saan yung yun ni Tata Densyo? Kahit medyo malayo pa ito sa kanyang pagkakatalsik, lumundag si Tata Densyo sa harapan ni Guillermo habang sakal-sakal pa nito si Shane. Hindi pa ito umaksyon agad, tapos ay nagtitinginan lang sila ni Guillermo at pumapaling-paling ang kanilang mga ulo na para bang nag-uusap itong dalawa sa kanilang sariling dialekto. Body language kumbaga. Puro angil lang ang maririnig mo sa mga to. Nang medyo parang nagkakaintindihan na itong dalawa, binitiwan ni Guillermo itong si Shane sa pagkakahawak niya. Kaya naman bumagsak na rin itong si Shane sa sahig. Parang pakiramdam ni Shane noon ay nabayo na ng husto yung katawan niya sa mga tinamo nitong pag-atake mula kay Guillermo. Pero at least, buhay pa rin ito at may malay. Habol ni Shane sa kanyang paghinga. At nung nabitiwan na ni Guillermo itong si Shane, agad niyang tinabig itong si Tata Densyo. Umatras naman si Tata Densyo sa pagsangga nito. At nung susugod na si Guillermo kay Tata Densyo, nagawa pang isigaw ni Shane noon ang pangalan ni Tata Densyo. Nag-umpisang maglaban ang dalawang aswang. Tumalon ng sabay itong si Guillermo at Tata Densyo ng papasalubong. At sa pagsasalpukan nila, bumaliktad sila sa sahig. Napatuloy pa rin sa pagbubunuan ng lakas sa lakas. Panay pa rin ang angil ng mga to habang nagkakalmutan silang dalawa at nag-uunahan na magsakmalan sa isa't isa. Nang napalayo na itong si Tata Densyo ng padausdos dahil sa paghagis ni Guillermo sa kanya. Nang tumigil ito sa pagdausdos, mabilis naman na tumayo ito. Kaso sa pagtayo pa lang niya, ay nakaatake na agad itong si Guillermo. Kinagat ni Guillermo itong si Tata Densyo. Pagkatapos ay binitiwan niya rin ito. Sabay kalmot na naman. Nang nanghihina na si Tata Densyo, ay ibinalibag pa siya ni Guillermo. Napakalakas ni Guillermo. Walang pagkakataon na manalo itong si Tata Densyo. Kitang-kita ni Shane kung paano durugin ni Guillermo sa laban yung matandang aswang. Pilit naman na gumagapang noon si Ben para kahit papano sana ay makatulong sa matanda. At si Shane naman ay hindi makakilos sa kanyang kinahihigaan na unti-unti nang nabibingi. At para bang naghahalusinasyon na ito sa kanyang isipan dahil sa mga parusa na tinanggap ng kanyang katawan. At habang nakatitig siya sa naglalaban na aswang, ay bumagal na rin ang tingin niya sa mga pangyayari. Hanggang sa mapapikit na lang si Shane. Sa parting to ng kwento, pumasok tayo sa kaisipan ni Shane. Kasi naalala niya ang pinagsamahan nila nung matanda. Mukhang di ka sanay na mamingwit Ito yung mga oras na nakasama ni Shane itong matanda mula nung napasok siya sa bahay. Tinuruan nitong matanda na mamingwit itong dalaga. At doon ay naalala ni Shane kung gaano kabait itong matanda. Magaling! Magaling! Ganyan nga, Shane.
Nang biglang namulat ulit ang mga mata ni Shane sa nadaan na nakaraan sa kanyang pagkakapikit dahil sa sigaw na pangalan na Tata Densyo! Tata Densyo! At nang makita ni Shane si Tata Densyo, nakabaon na ang mga kamay ni Guillermo sa katawan nito. Sa pagsigaw nga ni Ben, ay nagising ang kanyang natitirang puwersa sa katawan, kaya sabay na rin ang pagtayo nito. Hayop ka! Papatayin kita! Papatayin kitang demonyo ka! Lumingon naman si Guillermo na nakatuhog pa rin ang katawan ni Tata Densyo sa isang kamay nito. Tunog ni Guillermo na nagaangil. Kinasan ni Ben ang dala nitong baril. Shotgun yun. Nakasampay yon sa kanyang balikat. Ayaw niya sanang gamitin yon dahil nga sabi rin ni Tata Densyo na hindi nila papatayin si Guillermo. Pero nagkandaletse-letse na at pati yung matanda ay mukhang patay na. Sunod-sunod na putok ni Ben kay Guillermo. Mabilis na hinugot ni Guillermo sa katawan ng matanda ang kanyang kamay at umilag ito sa pagbaril ni Ben. Sa mga kaganapan ay nabuhayan na rin ng loob itong si Shane at kahit pa may mga galos ito sa kanyang katawan at nang hihina, ay agad na ginapang nito ang pana. Nakakuha rin ito ng ilan sa mga palaso na bala nito. Kinagat ni Shane yung dalawa sa palaso at binalaan na rin yung pana. Sabay sipa nito sa pader upang ipadulas ang kanyang sarili sa sahig upang makalapit kay Guillermo. Tira ni Shane ng palaso sa dibdib ni Guillermo. Bumala na naman si Shane at tinamaan na naman si Guillermo sa kabilang dibdib nito. Sunod nun ay ang pagsalpok na naman ni Shane sa padera sa pagpapadulas nga nito. Mukhang hindi na kayang igalaw ni Shane ang kanyang paa. Habang tinatanggal naman ni Guillermo ang mga palasong bumaon sa kanyang katawan, nagkatinginan itong si Shane at kanyang kuya Ben. Nagkaintindihan itong dalawa sa ibig sabihin ng kanilang mga mata. Hinatak ni Ben ang mahabang kordon ng kurtina. Hinagis ni Ben yung tali kay Shane na may buhol sa dulo. Sinalpak naman ni Shane yung tali sa kanyang paa. Sunod na hagis ni Ben ng bala ng palaso kay Shane. Hinatak ni Ben itong si Shane upang ilayo malapit kay Guillermo. Papasugod na kasi ito. At habang nagpapadulas sa sahig itong si Shane, ay agaran nito na pagtira ng mga palaso sa katawan ulit ni Guillermo. Bumaon lahat yon sa katawan ni Guillermo. Kaso napakatibay nito. Nang makorner si Shane dahil inapakan ni Guillermo yung tali na pinanghahatak sa kanya ni Ben. Pinulot ni Guillermo yung tali at saka hinatak si Shane at iwinasiwas na parang isang laruan. Nang mabitawan ni Ben yung tali, binalaan na nito ang kanyang shotgun ulit. Sabay kasa para barilin itong si Guillermo dahil nga sa ginagawa nito kay Shane. Baon ng tingga ni Ben sa katawan ni Guillermo. Sunod nun ay ang pagkakabitaw ni Guillermo kay Shane habang pinapaikot niya ito sa lubid. Lumipad si Shane at bumalandra ito sa grill ng hagdan at naisabit yung paa ni Shane doon. Shane! Shane!
Salita naman ni Ben. Nang sumaklolo si Ben kay Shane dahil nga sumabit ito. Huli na bago niya nalaman. Nasa likod na niya si Guillermo. At agad ay bumaon ang mga kamay ni Guillermo sa katawan ni Ben. Dahil nga naman nasa likod itong si Guillermo habang nakakasapa ang kanyang shotgun. Inipit nito ang baril sa kanyang kilikili. At yung bunganga ng baril ay nakatutok na kay Guillermo. Sabay kalabit ni Ben. Sabay pagkahugot din ng kamay ni Guillermo sa kanyang likuran. Buti na lang ay hindi pala masyadong bumaon yung mga kuko ni Guillermo sa likod nito. Pinipilit naman noon ni Shane na tanggalin ang pagkakasabit ng paa nito sa may grill nung hagdan. At nung nakalas niya ito, sa paglaglag ni Shane, doon sa mismong tapat niya, parang pumanig sa kanya ang pagkakataon. Dahil saktong nandoon pa rin ang pana at ang mga ilang balang palaso. Duguan na rin itong si Ben dahil sa malalim nitong sugat. Pati si Shane ay ganun din. Agarang pinulot ni Shane yung pana, sabay tira kay Guillermo. Habang bumabangon na naman iyon sa pagkakabaril ni Ben. Paulit-ulit na ginawa yun ni Shane at dagdag na rin pala ng palaso at bala ng baril ang katawan ni Guillermo. Pagkatapos nun ay bumagsak na ito. Pero si Shane, parang yung lakas na lang ng loob niya ang nagpapanatili sa kanyang ulirat. Kaya nga bumagsak na rin ang katawan nito sa sahig at tuluyan nang nawalan ng malay. Tumakbo naman si Ben na iika-ika pa papunta kay Shane at agad nitong pinulsuhan yung dalaga. Shane! Diyos ko! Diyos ko! Malalagot ako sa tatay mo nito. Salita ni Ben. Inalog-alog pa ni Ben itong si Shane. Hindi naman kasi siya doktor. Kaya yun lang yung alam niyang paraan para gisingin ito. Shane! Shane! Shane, gumising ka! Nang mga ilang segundo ang lumipas. Biglang higop ng hangin ni Shane. Pero napapikit pa rin ito. Kaya inilapit ni Ben ang kanyang tenga sa dibdib nito. At doon ay narinig niya ang tibok ng puso ni Shane. Buhay siya. Buhay si Shane. Samantala, bago pala matumba ni Shane itong si Guillermo, ang kaganapan naman sa labas habang nandoon si Julius na lookout. Sa di inaasahang pagkakataon naman ay dumating na si Don Garciano at Doña Libiña. At pagbaba ng mag-asawa. Don Garciano! Don Libiña! Maligaya pong pagdating. Hindi sumagot itong mag-asawa. Bagkus ay aamoy-amoy sila. Ano yung amoy na yon? Amoy usok. Anong nangyari? Kasi po, Mautal-utal na salita ni Julius sa takot. Tabi ka dyan, Julius. Salita ni Don Garciano. Malapit sa pintuan. Nakaharang kasi itong si Julius eh. Nang hindi agad gumalaw si Julius, kwinelyo agad ito ni Don Garciano. Sinabi kong tabi dyan eh. Sabay labas ng mga pangil ni Don Garciano. Buksan mo ang pinto. Agarang lumapit itong si Julius sa pintuan. Ibang-iba kasi ang dating ng mga yon. Yung mag-asawa.
At bago mabuksan ni Julius ang pintuan, "Libinya, ang anak mo!" Sabay pasok nung mag-asawang lagwit sa loob ng mansyon. At sa pagtakbo nila ay nakasunod naman itong si Julius. At nung umabot na ang mga to sa pinangyarihan ng laban, Anak? "Alright, nabitin ba kayo?" Ayos yon. Finale tayo sa part 5 mga kabagis. Ganda nitong kwento. Kaso may mga kinat po ako dyan dahil masyadong mahaba. Shoutout na tayo. Shoutout po kay Joshua Baron. Shoutout po kay Eric Villar. Shoutout din po kay Ken Gabriel. Pinapa-shoutout ka ng mama mo. Shoutout din po kay Levi Argente. Shoutout din po kay Jay Palo. Shoutout po kay Hasmin Balsadera. Shoutout din po kay Luis Sindana. At shoutout din po kay Leonora Domingo. Ayun, finale tayo next upload mga kabagis. Salamat sa tunay na suporta.